Ayan, next naman. Asking for help is a weakness. Oh. Growing up, yan talaga yung parang dala-dala rin natin. Mm. Na kasi pag humingi ka ng tulong, ay, hindi niya nakaya. Mm. Ay, weak siya. O kaya Mm. hindi siya courageous enough. And kaya tayo kinreate dito sa mundo is for us to work hand in hand para ma-reach yung common or individual goals natin. Mm-mm. Hindi naman kailangan na laging ikaw lang ang gagawa lahat. Superwoman. Mm-mm. Dahil ayoko nang uulitin ko yung gagawin ng staff, for example. Ako na lang ang gagawa. Nang dahil doon, burnout ka. And yung mas dapat mong pinaprioritize to strategize, to grow your business, to grow your team, hindi mo na nagagawa kasi ayaw mo i-delegate sa iba. Mm. Okay lang naman na humingi ng tulong. Mm-mm. Dati nga sa kasamahan namin dito sa AIA, sabi ko sa kanya, alam mo, kung yung ating mga angel or staff ay kasing galing mo, Mm-mm. siguro unit manager na sila. Mm. Kasi kung nag-expect ka na kasing galing mo, hindi na siya nandyan sa posisyon na yan. Mm. Di sana nag-work na siya sa iba. Di sana naging advisor na rin siya at unit manager. Hindi na siya yung support staff mo. Kaya siya nandyan kasi pwedeng yun lang yung available na trabaho para sa iyo. Oo. And hindi pa siya kasing bilis mo mag-learn, learning na natutunan mo dito. Kasi nga dati, kunyari nag-work ka na ng matagal sa corporate, may mga na-acquired ka na skills, pero siya ngayon niya palang nilo-learn yun. Kaya sometimes, wag naman tayo mag-expect so much sa other person immediately. May learning curve. Ituturo mo syempre step by step. And kaya nga sometimes, yung person, ito lang ang binabayad mo pa lang, hindi pa malaki. Pwedeng 15,000 pa lang, 20,000 pa lang, hindi naman 40,000. Kasi yun pa lang yung value niya as a person eh. So kung magaling na yan, mas magaling pa yan sa'yo, di dapat bayaran mo. Depende kung paano niya gagawin yung trabaho at anong matutulong niya sa'yo. Kaya don't hesitate to ask for help, to ask for support from the people around you. Kung kailangan mo ng kasambahay, or kung kailangan mo mag-work dito pero walang magbabantay sa kids, o kaya naman kailangan mong gawin itong duty tapos may kailangan kang gawin na paperwork, kaysa ikaw pa lahat ang gagawa tapos may deadline kayong hinahabol, isipin natin yung win-win-win, yung situation na win ka, win din yung other person, and then win rin yung company, kung sa company siya. Or win ikaw, win yung other person, win rin yung team mo. Kesa yung, dahil gusto mo ikaw lahat ang gagawa, baka mahirapan dun sa deadline, hindi nyo rin ma-reach yung goal. Pwedeng ma-reach, pwede rin naman na hindi. Pero why not explore other possibilities of you asking help from other people? Hindi naman siya kabawasan ng value mo as a person. Kapag nagbigay ka nga ng duties, ng responsibility sa iba, mas nakakatulong ka pa nga mag-increase ang kanilang self-esteem. Kasi kung mataas ang tingin niya sa'yo, and then nabigyan mo siya ng ganong responsibility, feeling thankful and proud siguro sa sarili nila pag natatapos nila yung ginagawa mo na task. Kasi pinagkatiwalaan mo sila. Na next time, meron na silang specific incident na kaya ko na palang gawin ito. Kasi pinagkatiwala mo yung ganong responsibility na dati, ikaw lang. Dati, ibang person. Ngayon, sila na. Iniisip ko po dito, ba't kaya may naging mindset na ganito, na asking for help is a sign of weakness. Paano kaya yun nag-start, no? Baka heart issue kaya siya, na sense of pride na kailangan figured out ko to, kailangan alam ko to. Nakakahiya kapag humingi ako ng tulong kasi baka isipin nila hindi ko alam yung ginagawa ko. Pero sa totoo lang, ayun nga, it's a sign of humility na tama naman, lahat naman tayo hindi alam lahat ng bagay, and maybe yung bagay na hindi mo alam naman ng iba. So kapag hindi tayo nag-reach out na kailangan pala natin ng help, nag-assume tayo on our own, hindi ko alam, sige, baka ganito. May time and space na kailangan maging problem solver tayo. Na hindi puro problem sasabihin, paano yung ganito, paano yung ganyan. May time na kailangan proactive tayo. Bago mo sabihin, may solusyon ka na. 'Di ba? Pag gusto ng mga boss yan na proactive
employees nila. Mm. Pero may time din na kung hindi talaga nag-exceed to sa current capacity natin, hindi pa natin alam, it's okay na for a while, okay, di ba? Kapag nag-ask ka ng help, for a while ka lang walang alam. Pero after nun, Yeah. alam mo na. Mm. And yung maganda nun is, sa susunod, hindi mo na siya tatanong-tanongin ulit o kaya matagal pa na time if figure out mo on your own. Sayang yung time na dapat umpisa pa lang kung nakapag-ask ng question. Hindi na yun yung problem mo na nahatak ng ilang araw. And I think it's costly to make mistakes na avoidable naman if in the first place we had the humility to ask for help to other people. And I think then na other people would also appreciate it na we trust their judgment, kaya sa kanila tayo nag-ask ng help dito sa certain situation na to. So, yes, asking for help is not a sign of weakness. Yan, it's also yung pagkakaroon ng self-awareness na hindi ko pa to alam, pero ituro niyo sa akin kung paano. And then, from then on, hindi na mauulit yung same na dilemma. Di ba? So, yun, may time na we should figure things out on our own at may time na kailangan humble enough tayo to ask for help ng iba, senior manager natin. Di ba? Na-overwhelm na pala na paano ko ba gagawin yung activities ko. Pero nakakahiya magtanong, tapos nangyari, mas lalong walang production. Aalis na lang kasi nahihiya, di ba? So, yun naman yung trabaho ng manager, to guide their advisors, kasi common goal naman natin is for everyone to win. So, di ba mas ma-appreciate niyo po yun kung mag-a-ask ng help and lapit sa kesa mag-ghost na lang din wala na. Oo, kasi mahirap manghula. Oh, di ba? Diba? Tama. Parang baka babae show. daw. Mahirap is show. feeling. Mm-mm. Kasi nga vulnerability is power. Mm. Natutuwa rin ako sa mga tao na ganun na gina-admit nila na ito lang alam ko, hindi ko kaya, kailangan ko ng tulong mo. Yun, na hindi lang lagi na kaya ko lahat. Tapos yung pala deep inside, taranta ka na. Okay. Yun. Kasi nga, nobody's perfect, but we're perfect the way God created us to be. Na ito yung skills mo, ito yung strengths mo, and then syempre may weaknesses. Goal naman natin na malaman at ma-hone yung weakness. But kung gusto natin makapag-create ng results more effectively or faster, is mag-capitalize ka dun sa strength mo. And then i-delegate mo yung weakness mo. Yung ibang tao yung pasuyuan natin ng gawin. Lalo na kung nagtatrabaho ka na every hour, kung paid tayo in an hour, magkano yung bayad sa'yo in an hour? So mas mabilis mong masosolve at magagawa yung mga task kapag nag-focus ka sa strength mo rather than sa weakness, and then just delegate the rest. Always remember, hindi talaga weakness ang pag-ask ng help. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng isa't isa na magtulungan para baka mamaya yung iba, weakness rin nila yung ating skills. Work tayo hand in hand, pareho tayong mag-win, ma-reach yung goals. Mic drop.